Kakain na nga tayo ng hapunan. And nagprito lang ako ng manok. Yan ang aming ulam. Kanin ko na may tutong. Bali yung kanin namin kanina pantanghali. So let's eat. So yun nga, may sasagutin lang tayong tanong. At ito na nga, ang sahod namin ay may extra books na. Unahin muna natin yung sa asawa ko bilang isang driver dito. Magkano sahod? Sahod ko ay 1,700 nasa kontrata. 1,700 real. May plus 300 yun na allowance. Bigay ni Baba. Plus 300 kaming dalawa na allowance. Bali 2,000 yung sahod ko. After namin mag-4 months, nagdagan ulit kami tig 200. Kaya ang naging sahod ko, 2,200 na. 2,200 real na yung sahod ko. Ang sa akin naman bilang isang kadama dito, bali ang sahod ko is, ang standard salary, 1,500 real. Then may 300 akong allowance. Plus nung 4 months na kami, nag-add ulit si tatay ng 200. Kaya bali ang sahod ko ay 2,000 na. And bukod pa dun sa may tig 300 kaming allowance, may monthly grocery din kami. Oh. Tuwing petsa ng 18, 19, or 20, dyan kami pinamimili ng nanay namin para sa aming monthly grocery. Every month yun, may grocery kami. Bigas, tsaka basta grocery. Every month. Pero di namin ina-expect lahat ng yun na may 300 kaming allowance. Oo. And may monthly grocery kami. Hindi namin talaga inaasahan yun. Nagulat na lang talaga kami na ganun pala ang pamilya na to. Diba? Kasi yung sa una natin, magkano lang sahod mo? 1,700 lang talaga. Oo, yung unang employer namin, 1,700 lang talaga sahod ko dun. Walang allowance, walang grocery. Ako din, 1,500 lang talaga. So dito, nagtaka nga ako eh. Kayo na in-expect time pagdating namin dito, ganun na din ang sasahurin namin. Pero yun nga, pagkasahod namin, bali pagdating namin dito, bali kasi 18 kami dumating dito, July 18. Nagulat kami yung katapusan ng July, pinasahod na kami kagad. Tapos sinabi ni tatay na tuwing kauno nga ang sahod namin. Pero di namin ina-expect na yung sunod na sahod namin nung buo na ganun pala siya. Na 1,800 ang unang sinahod ko. Sa asawa ko naman, 2,000. Pagdating nga sa salary dito ng driver at ng helper or kadama, depende po yan sa amo na mapupuntahan ninyo. Katulad kami talagang din namin in-expect yan. Ang in-expect lang namin ay yung standard salary namin. Kaya ako expected ko ay 1,500 lang. Siya din naman ang in-expect lang niya ay 1,700 lang din. Katulad ng sinasahod namin sa mga dating amo namin. At ang nakakatuwa pa nga dito ay hindi ganun kabibigat ang mga trabaho namin. Oo. May extra pa yung asawa ko pag nagpuputol-putol siya dyan sa labas. Kasi, Binibigyan pa yan ni nanay. sasabi kasi ni nanay, pag nagputol ako ng puno, bibigyan niya ako ng 200 real, ganyan. Sabi ko, madam, wag mo na akong bigyan. Hindi, sabi niya, pag pinapaputol ko yan, nagbabayad talaga ako. Kaysa sa iba mapunta, sa'yo na lang. Ganun tsaka bait. Tapos, pag nagpunta ng IKEA yan, automatic yan, may 30 real ako sa kanya. Pangkape ko daw. Pangkape ko lang yun ha. Tapos pinapasalubungan pa ako ng asawa ko ng shawarma. Na yun pala, nanggagaling pala kay nanay yung pambili nun. Kasi nabanggit ko kay nanay na paborito ko yung shawarma. Yun, laging nagbibigay sa kanya ng 20 real pambili ko ng shawarma. Kaya inuwi na ako ng asawa ko ng shawarma ng 4 na piraso galing IKEA pag nagpunta sila doon. IKEA o kaya magipagkita sa friends niya, ganun yun, magbibigay yun. Habang naghihintay ka sa kanya. Pero yung hintay mo sa kanya, hindi ka mainip. Pinakamatagal na 1 oras. Pag hinintay mo siya makipagkita sa friends niya. Yung anak niyang dalaga, yung abogado, ganun din yung tema nun. Pag nagpunta yun sa mall, yun malaki magbigay, 50. 50 real binibigyan ako nun. Pag nagpunta siya ng mall. Saglit lang, no? Oo, so ganyan. Sabado nagpupunta yun kasi day off niya. Punta siya ng mall, kaya makipagkita siya sa mga, kahit makipagkita siya sa mga kapatid niya, nagbibigay yun.
automatic yung 50 real. Bali yun nga yung setup namin dito sa bahay ng amo namin. Yun, nalaman na ninyo kung magkano yung sahod namin. Kaya sa gustong mag-apply dyan ng couple, try ninyo. Baka makatagpo din kayo ng mga ganitong amo.